So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, PSP, Jonas versus Andy G. Ito na yung pangalawang battle na re-reviewin natin simula nung naputol ako dun sa first 3 na na-review natin. Yung Apex Emzite, Akata, Pistol, Zaki Lanceta. Tapos naputol yun, diba? So ngayon, ito na yung pangalawang review natin kasi uploaded na rin po sa ngayon yung Rapido Poison 13. Kaka-upload lang po noon kagabi. So ngayon, January 23 pa rin naman kasi iisang gabi ko lang naman ni-review ginawa yung content na yon. So January 23, 2024, Jonas vs Andy G. Pangalawang parang ito na yung second to the last battle na re-review natin sa PSP. Diba? Kasi yung next na review natin dito is yung battle nung linggo, 'di ba? Yung PSP QC. Nandun ako noon, so di ko alam kung makikita ko sa camera doon. Pero sobrang happy ng event na 'yon. So kaya kita-kits tayo sa next na event mga kumag kung nandun man kayo. Ano lang, lapit lang, usap lang, 'di ba? So ngayon, second to the last battle na re-review natin. Ang magiging last battle na re-review natin sa PSP is yung Badang versus K-Ram, na siguro bukas na natin re-review yun or sa mga susunod kasi for sure gagabihin na naman ako pag-uwi bukas kasi work. Pero try natin kung maaga naman makauwi. Palag, 'di ba? So ngayon, Jonas versus Andy G tayo. Mabilis lang yung vid. Sana nakakapanibago kasi mabilis lang yung vid. So I think may choke dito kasi yung battles sa PSP na napanood natin parang almost 1 hour yun eh, 'di ba? Kasama na dun yung judging. So tignan niyo na lang to, imagine niyo na lang 35 minutes kasama na yung judging. So ewan, 'di ba? So tignan natin. Palakpakan mo muna tayo diyan. Bago ako magsimula sa pag-imbita, Boss Pibos, salamat ng marami. Nung nakaraan, may sinita, ako nakanta, yung mga nagbanta ng mga bata, ang dami. Ang sabi, putang ina mo Andy G, huwag kang pag-alagala, kung dito sa mundong ibabaw ayaw mong mawala. Sabi ko, talaga ba? Eh di wow, puta nang malaman lamang ko, puta ang gagamitin nila sa aking pagtumba. Panay gang sign lang pala. Di ba ang kulit? Titirahin ka ng imaginary bullet, konting saglit, buhay ka na ulit. Sus, yung mga new gen talaga, pag nagsabi ka ng totoo, magagalit na agad. O sige, para yung vibes yung maging goods at di na ako maging bad, simula ngayong gabi, sa lahat ng mga pangungusap, pwede nang ikabit ang salitang kinaladkad. Okay ba yun mga brad? Okay ba yun mga brad? Opis na tayong lahat. Wala nang galit-galit. Walang magkukorek kahit walang kunek. Okay ba yan? Puta, pag may pumuna, isusumbong agad sa mga leader ng gang-gang yung tinatawag nilang God. Brr, brr, brr. Puta, nakakatakot yung tunog. Puta, pag lumatad, sunod-sunod. Putang ina. Pag tinignan mo, wala namang basyong nahuhulog. Speaking of nahuhulog, nung laban nyo ni C9, aka Lugan, aka Tulok, wala akong paki doon. Kasi ikaw din, tulok. Alam nyo ba ibig sabihin ng tulok? No. Pag dalawa yung paningin nun, ang English nun, tulok. Tulok. Yeah. Yeah. Hoy, tulok. Di ba ka-member mo sa 3GS yung si K-Ram yung nagpapanggap na Ilonggo Gid? Pag natutukan ng kamera ni Kuya Kips yung liog, tagilid, tapos left and right pa yung galaw ng panga, tsaka kilagid. Puta, sabihan mo yan tropa mo, putang ina, may ideya na yun ay positive. Sabihan mo na yun tol hanggat maaga pa. Kasi, yung mga second batch na uhulihin galing flip top, yung mga batch nyo na. Oh, totoo yan ha? First batch, Saito, Luni, tapos ako na. Tapos meron bang isa? Ayun, si J-Skills pa pala. Proof lang yun na kaya kami na media kasi nung kasagsagan ng liga, kami yung kilala. At speaking of kilala,
Oo nga pala, may senaryo nun iba-iba. Si Saito, sa lata ng nido. Si Looney, ang daming marijuana. Si Jay Skills, nagbenta sa Candelaria. Ako nahuli pero masaya pa. Alam niyo kung bakit? Utang yung nilabas na ebidensya ang konti ng tarya. Diba? Diba? Diba totoo? Ang konti ng tarya, tas ang stress, nakaka-stress. At si J. King, hindi ko na sinama sa unang batch kasi nakakaurat ng brother. Kasi alam niyo kung bakit? Puta, hindi naman tawag doon tanga. Ay, tanga-tanga pala. Kasi nag-voluntary surrender. At bago matapos ang flip top, parang gusto ko nang wakasan yung flip top pa. At bago matapos ang round na to, may sasabihin lang ako. Flip top, saludo. At malaki ang aking respeto. Kundi dahil sa liga nyo, hindi kami na-aresto. Gago. Okay kayo, Brad? Sira ulo. So, ano ba yung masasabi natin doon? Wala namang punchline si Andy G kay Wala namang punchline si Andy G para kay Jonas doon 'di ba? Naglahad lang siya ng sa loobin niya. Binas niya yung flip top about dun sa mga nahuli. 'Di ba? So, ano i-judge natin doon? So, wala tayong narinig na punchline papunta kay Jonas, no? Wala di ko alam kung ano sasabihin ko. Basta wala akong narinig na punchline doon para kay Jonas. Battle to, PSP, bagong liga. Simula nung nag-review tayo dito, puro punches, punchline, haymaker yung mga naririnig natin. Although may flat moments, may dull moments, pero still, meron pa rin. Pero yung kay Andy G, wala tayong narinig gano'n. So, Jonas tayo agad. Ikaw na! Ako pa nag-aanos, ah. Tang-inang banges! Bigyan ng warrant to pares! Tanginan to, si K-Ram, tsaka yung mga kasama ko, yung mga tinitira pa, pati yung aking mga kabatchmate. Ikaw, si Zaito, si J Skills, hindi kami susunod sa inyong magkaka-inmate. Game! Game! Alam nyo ba na ngayong oras, malaking achievement na sa kanyang makapagsalita ng walang posas? Ano naman? Walang pulis, walang hostage. Hoy, na-miss niya mag-orange. Anong pakiramdam, tol? Di ba nakakaulol? Tuwing Pasko, iba na aalala mo pag nakakakita ka ng parol? Gago. Kasi nakulong na to dati. Sa kakatulak niya ng agord. Boss, ang hinihingi ko, old god. Binigay mo sa akin, drug lord. Napanood kita sa TV. Nung ikaw ay nasa kote. Hiyang-hiya si Gago, parang gusto niyang maging sayote. Paano hindi makukulong? Ubod ng kamote. Puta, nasa bibig niya yung tuter, tas di raw siya kasali. Boss, di ako kasali yung boss. Gago. Hindi ko alam kasi yun yung about sa nahuli si Andy, hindi ko alam yun. Kaya hindi ako makarelate. Natatawa lang ako sa nagiging mga reaction, yung kung paano dinideliver ni Jonas. Kasi isa talaga sa strength ni Jonas magpatawa. At hindi lang yung lines niya yung nakakatawa, kung paano niya pa dinideliver yun. It's yung mga gestures niya. Yun yung pinagtatawanan ko talaga. Pero yung about dun sa issue, about kay Andy niya na nakulong, hindi ko alam yun Nung pinoposasan na yung mukha ni Gago, mangiyak-ngiyak. Nagdadasal na sana may sumigaw ng it's a prank. Pagdating sa presinto, puta, nangangatwiran pa. Sabi niya sa pulis, boss, yung shabu bawal pala. Kaya hindi ka na pinabalik sa flip top Kasi ubod ka ng tanga. Puta, humihingi siya ng battle, nasa kulungan pa. Ano yun? Video call? Pero ngayon, laya na siya. Palakpakan! At wala na rin daw siyang bisyo.
Proud na proud niyang sinasabi habang kasama niya si Bugito. Si Bugito, walang bisyo, ulul tang ina ka. Pag nakadroga kayong dalawa, tamang hold up kayo ng spa. Ganyan ang mga trip nila. Talaga namang kakaiba. Riding in tandem, tang ina, tapos e-bike yung dala. Ganyan ang mga trip nila. Talagang mga salot sa lipunan. Tapos pag nalolobat, bigla-biglang nagsusuntukan. Yung tama ng droga sa utak nyo ay grabe na. Puta, vlog sila ng vlog o kahit walang camera. Tapos biglang magsisimba. Magbabawas ng kasalanan. Magtitirik ng kandila, tas yung kandila sasalangan. Gago. Nagsasabu ka sa simbahan? Ang tindi mo, brother. Tapos biglang sisigaw yan. Amin na ako, father! Kaya yung mga pa-vlog-vlog nyo sa Facebook, puro lang yan pakitang tao. Sa batch nyong mga nocturnal, si Zaito lang nagbago. Kasi si Zaito, may sarili ng bahay, negosyo at sasakyan. Pag-guesting sa ibang bansa, sa Dubai at sa Japan. Kaya kung ikukumpara sa'yo yung tao, talagang siya'y nakakalamang. Kasi si Zaito nakaangat na, ikaw sa drugs ka lang lutang. Oo, lutang to. Kasi puro hangin na yung utak. Malabnaw na rin mag-isip na parang tubig na may burak. Kaya hindi na ako magugulat, tol, sa kakalaro mo ng apo. Kaya sa kakalaro mo ng apoy, tol, hindi na ako magugulat. Natitigil ka lang magbato kapag nakabaon ka na sa lupa. Kaya kung simot, bumuboses lang pero hindi kakanta, pues ako putang ina, ituturo talaga kita. Okay, more on jokes yung atake ni Jonas. Siyempre, alam naman natin, Jonas yan. Jokes ang sabi natin pinaka-strength ni Jonas, no? Pagpapatawa. Tulad na lang yung laban niya kay Righteous dun sa PSPQC na napanood ko. Grabe yun. Wait nyo yun. Pero tangina sobrang solid ni Jonas dun. Lap trip yun. So ngayon, ito, Jonas, Andy G, yun, nasabi ko na nga yung naging performance ni Andy G sa round 1. So, iscorean ko ng 6 yun. Wala na tayo masyadong explanation dun sa performance ni Andy G. 6 points yun para kay Andy G. So, Jonas, more on jokes, pero may laman eh. May punto. Personal shit na kumbaga nahuli ka sa ganito, diba? Pero yung issue about doon, hindi ko kasi maintindihan, kaya medyo hindi ako makarelate, no, doon. Pero ayun, kung paano pinerform ni Jonas yung verses niya, kung paano in-spit ni Jonas, kung paano niya dineliver, tangin na sobrang solid nun. Jokes, sobrang effective. Punto, haymaker, punchlines, effective. Kitang-kita niya naman, no? Kahit ako natatawa rin ako doon. So, hindi na rin para isa-isahin yung mga bara na naging effective dun sa lines na binitawan ni Jonas. Pero kitang-kita naman, no? Sa performance pa lang, kitang-kita na nakuha ni Jonas yung round 1. So, 8-6 muna kasi nag-aantay ako ng mga malalakas na suntok para kay Jonas eh. Malalakas na suntok galing kay Jonas. So, punta kay Andy G. Alam ko kaya niya yun. Kung napanood niyo yung Jonas versus Castillo, na-review na natin yon. Kung napanood nyo yun, hanapin nyo sa channel ko, panoorin nyo yun. Grabe yung performance ni Jonas doon. Yun yung hinahanap kong Jonas dito. So, 8 muna. Alam ko may mas malakas na Jonas pa. So, 8-6 in favor of Jonas. Round 2 na ba, boss? Ang haba naman ng round niya. Tangina, nung nahuli ako, alam nyo ba kung anong totoo? Ang palit ulo si Enigma, pero hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa kasi nakakahiya. Presidente, ituturo mo? Puta, ano na lang masasabi nila? Tangina mo, kung may ituturo ko ikaw, tangina kasi, yung kitang-kita yung epekto nasa mata. Tangina mo, pag ikaw ang kasama ko, puta, hindi ko maliligaw ng landas. Tingnan mo naman yung galaw ng isang mata, parang kompas. At puta, drugs ka ng drugs. Puta, ano, adik ba ako, lulong? Kung adik ako, anong tawag kay balong? Anong tawag kay balong? Ayun ang pambansang adik ng bansa. Tingnan mo naman, puta, ang daming kanto ng mukha. At game? Nung nawala daw ako, ang daming pinagbago. Sa flip-top, putang ina,
Ang galing. Yung mga hurado, pilim-pili. Talagang pilim-pili. Sila. Ng mga agrupo niya. Puta, 3GS member family elementary school. Puta, lupit talaga. Biriyon mo. Pero may tumatanong lang kita. Bakit hindi kayo sumali nung sa liga, nung may OT pa? Kasi pag nagbigay si Enigma dati, OT pa. Minsan wala pa nga. Ibig sabihin nun, wala kayong mahihita. Kaya pero nung nagkaroon na, sulputan kayo bigla. Kaya kung hinahanap niyo yung mga tunay, talagang wala na. Babalik pa ba sila? Delo, nagpunta na sa Amerika. Nagtrabaho na, ayaw nang bumalik sa flip-top. Si Batas, nagpunta na ng Canada. Nagpatabas na ng balbas. Kaya na ayaw nang bumalik. Siguro kung may magbabalik, pwede, kay Lalili. Pwede pa, di ba? Pero putang ina, pag ganyan ang generation nyo, malabo na magbalik ang lahat. Putang ina, ang tawag sa inyo, kulto. Kulto, putang ina, isang grupo lang yung binoboto nyo. Pagkakampi, boto. Putang ina, obligado. Pagkakampi, panalo. Putang ina, paano pa magkakaroon ng bago kung ganyan yung sistema ng ano nyo, grupo nyo? Puta, one big happy family. Ang tawag doon, pre, di ba? Kamu si Shea, ayaw na rin bumalik. Ayaw mo na rin bumalik? Ayaw mo na? Ikaw, Smag, gusto mong bumalik? Huwag na tayong bumalik. Dito na tayo sa PSP, talagang masaya. PSP lang masaya, puta nga, times 5 ang bigayan. Boss Pibos na nga malakas. Kaya Boss Pibos, putang ina. Kahit hindi pa ito patapos, magbigay ka na ng bonus. Pero mabalik sa'yo, banlag. Alam nyo ba kung bakit nagkaganyan yung mata niya, guys? Kasi nung bata pa siya, puta, naihipan ng hangin, Cabo Beautiful Eyes. At pero, ang bukod sa magaling to na rapper, magaling din to na driver. Kasi yung isang mata niya, kaya niya sumabay habang gumagalaw yung wiper. Galing, no? Pero pumunta to ng MOA. Puta, mabibili daw ng damit. Puta, pumunta ng admin, galit na galit. Kasi putang ina, yung presyo daw, doble-doble nakakabit. Doble-doble nakakabit. Pre, hindi sa amin galing yung galing sa mata mo yun. At syempre, tutang ina, bago matapos ang round 2, may sasabihin lang ako, kahit yung tanong ko, kahit wag mong sagutin. Jonas, ano bang pakiramdam pag napuwing ang duling? Round 2, Jonah. Okay, so round 2 ni Andy G, same dun sa round 1 niya. No, wala tayong nakita, wala tayong narinig na punchline papunta kay Jonas, no. So, yun, parang kinengkoy lang niya si Jonas dito, pero para sa akin hindi pa rin naging effective yung pangingengkoy ni Andy G kay Jonas eh. So, Jonas na yan, puta, malakas na pangingengkoy ang kailangan mo dito para matalo ang isang Jonas, pero feeling ko hindi yun ganun ka-effective, hindi yun ganun kalakas. So, let's go, Jonas. Tanginan to ang puta. Sige na. Ano to? Ang ina mo, di ka tol babalik, gago ka. Sige na, balikan na sa 24. Ang ina talaga ng mga tito eh, no? Ang kulit ng mga tito natin eh, no? Alam mo yung tangina ko, kwentuhan ka ng mga generation nila, no? Mga gago ang puta. Naghahamon to ng suntukan sa interview. Kala mo talaga ang haba ng braso niya. Naghahamon ka ng suntukan eh, hirap ka ngang mamulsa. Oo, maikli lang braso mo. At yan ang kailangan mong tanggapin. Tuwing attendance, kahit present ka, hindi ka napapansin. O baka sabihin mo, maliit din ako. At least may itsura. Eh ikaw, kinarma. Kasi unano ka nang hayop ka, mukha ka pan larva. Gago. Ang liit na, ang taba pa. Puta, ang lala. Unang kita ko sa'yo, mukha kang budang masama. Umupogi problems pa, puta, feel na feel ni tanga. Sa bagay, kahit ganyan mukha ko, poproblemahin ko talaga. Pangu pa yung ilong. Buti, nakakahinga. Napanood mo na yung Hellboy? Kamukha mo yung kakampi niya. Kaya pag eto, nagpatangos, Hellboy, kakamukha yung kakampi niya. Yung kulay blue, yung parang Shokoy, yun ba yun? Gago talaga si Jonas. Ay. talagang malaki-laking gastos. Pero pag naayos, mukha kang mataba-tabang wamos.
Pero di yan kaya ni Vicky Bello. O kaya ni Kalayan. Alam mo kung sinong kailangan? Si Kamatayan! Pero change topic tayo, Ongbak. Baybay naman natin yung panot mong Longbak. Oo, panot na to. Yung buhok niya naglagas. Ikaw lang ang kilala kong taong nagbabangs ng paatras. Kaya nung nakita ko tong walang sombrero sa Facebook, sabi ko, shit, panot. Muntik ko nang mapagkamalang grilled balot. Yan ang napapala mo. Kakagamit mo ng cup. Kasi manalo yung likod, Wally Bayola yung harap. Ano, Brad? Nakakasad? Wala ka ng buhok na pansalag? Kaya ultimo, mga kuto mo, kusa na lang nalalaglag? Parusa sa'yo yung nigad, kasi sobra ka na daw bad. Konting ambon lang sa'yong hayop ka, nagkakasakit ka agad. Kaya ano nagkaroon ng twin sachet na shampoo, insulto sa kanya. Kasi isa nga lang daw, hirap ng ubusin, dinalawan nyo pa. Alam mo yung para sa streets? Alam nyo yun? Kanta ni Heba Abi? Di mo alam? Kantahin ko sa'yo. Yeah, 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 yeah. Di magiging panot kung meron kang wig. Andy. Yeah, 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 yeah. Magpakalbo ka na lang para astig. Yeah, yeah, yeah. Oh, tinuruan kita sa ulo. Kasi ganyan ako kasi pinakita ko lang sa'yo kung gaano ako kasintado. Di ako nagsasayang ng bala pag bumara sigurado. Tinira kita sa bangs, sa Longbak, para ipamukha lang sa'yo gago. Na kahit gabuhok, wala kang tsansa na manalo. Patay. Frankie, Andy G. Okay, so last 4 lines pa ata yon, no? Last 4 lines pa ata nagseryoso na banat si Jonas doon. Pero kahit naman na sabi natin hindi seryoso yung ender ni Jonas doon, para sa akin, sa kanya pa rin yun. Kita-kita yung mga transitions niya, yung mga verses niya papunta kay Andy J. Pero actually, to be honest, nahihirapan ako mag-judge dito kasi hindi sila nagpapaulan or hindi sila nagbabanggit ng mga haymaker or punches, diba? Hindi sila nagbibigay ng ganun. Parang effectivity lang, no? Kung sino yung mas effective sa battle, no? At nakita natin na mas naging effective si Jonas doon round 1 and 2. Mas nakuha ni Jonas yung crowd ng natural, mas nakuha ni Jonas yung crowd through jokes. Although nagjo-jokes naman si Andy G, pero may iba doon na pilit, 'di ba? Parang sinasabi ni Andy G na mag-ingay, parang nagsesenyas or sumesenyas si Andy G doon ng palakpakan or hiyaw, parang something ganun. So para sa akin, sa performance wise na lang, no, hindi natin siya mahihimay, hindi natin mahihimay yung mga verses nila kasi si Jonas more on jokes, no. So effective naman, no, si Jonas doon, pero kitang-kita doon na lamang talaga si Jonas sa kitang-kita na lamang si Jonas doon sa performance. So ayan, 8-8, 6-6, 12-16 in favor of Jonas, rounds 1 and 2, round 3. Tangina, tinira. Kung tingnan nyo, kung napansin nyo, yung mga judges hindi rin masyado nagsusulat kasi siguro napansin nila na ano yung susulat natin dito, wala tayong masyadong isusulat. Although nagsusulat sila, pero unlike dun sa mga past battles na na-review natin sa PSP na hindi ganun karami, 'di ba? So, 'yun. Frankie, Andy G. Tangina, tinira mo pa yung ilong ko. Wala kang galang. Puta, pag pinindot ko to, tumatakos din, kaso saglit nga lang. At putang ina, sausaw issue tong si Gago. Ang kinaladkad daw, ang ibig sabihin, dinala. Gumanito pa siya, tutok mo yung camera, boss. Dinala, tanga ka ba? Ulitin ko, boss. Hindi makita, nahirapan ako sa camera, boss Dinala, tanga ka ba? Putang ina yung dinala. Putang ina, nung pumunta ako ng G-site, puta, bakit yung QC nandun pa? Kala ko dinala na, nasa Bulacan ba?
Ikaw magbibigay ka ng advice, ayus-ayusin mo. Yung dinala, kaya ka nagkakaroon ng basher, Brad. Ang alam ko, yung dinadala madalas, shoulder bag. Dinala, shoulder bag. Tangina. Ang ibig sabihin ng pare, ang ibig sabihin ng kinaladkad, yung sinasabi mong dinala, represent. Ayun ang napapala mo, nung nasa school ka, absent ka ng absent. At putang ina, bago matapos, hindi pa pala matatapos. Umpisa pa lang pala to. Speaking of kanta, kung sa kanta lang, boss, puta kung meron lang na patunay na kanta na ginawa kami, meron kaming ginawang kanta na makapulutan mo ng aral. Gusto niyo ng sample? Eto, kanta to, tula namin way back 2001 pa. Ipinapatibay ko lang sa'yo na ito, makakarelate ka. Game? Bakit di na mapigilan, makamundong kasalanan, sa kabila ng kadiliman meron pa bang kaliwanagan? Sa ating mga sarili at natutulog na damdamin, hanggang kailan magtitiis sa nararanasan natin? Isipin, buksan ang mga mata sa pangyayari, sa paligid natin, krimen ay gumagrabe inosente, walang muwang mga batang paslit, pati sila ay nagdurusa sa lipunang may sakit at ang mga kababaihan na dapat nating ingatan. Sa gabi ng salansangan naglulublob sa kasalanan, bingi at bulag sa lagim na nagaganap, bayan ay naghihirap dahil sa mga kurap at si Juan de la Cruz nagpupumilit na mabuhay. Ngunit ang mga gahamang patuloy na sumasalakay may pag-asa pang mabago. Ang ganitong palaran kung tayo'y magsusumikap at magtutulungan. Sana bukas. Ang title nun, Jonas, sana bukas. Sana bukas, makakita ka ng maayos at maturo mo sa amin yung tamang landas. Time. Round 3, Jonas! Hindi ko alam talaga. So, nag-spit lang siya ng verses niya doon. Hindi ko alam kung anong, to be honest, hindi ko alam kung ano yung pinaka puno-punto ni Andy G doon. Pero, yun. Wala tayong punchline na nareg talaga kay Andy G. So, yun. Tapos nagsashabu ka? O sige nga, tapos nagsashabu siya. Tanginan to. Yung dinala, tama ka naman. Representa, di ba? Dinoble meaning lang, kinaladgad, tanga ka talaga, putang ina mo. Hindi mo, naintindihan niya na, pero hindi niya pa naintindihan. Tang ina mo. Nauubos yung isip ko sa'yo, parang bok mo. Ang tanga ang putang inan to. Sige, total, kay Heb Abi na. Pag-usapan na natin. Etong idol nyong laos na, sa pagsikat ulit, atat na atat. May video to sa Facebook ng pangungupal niya, kalat na kalat. Pinunan niya nga yung kanta ni Heb Avi, etong si Andy, ganap na ganap. Di niya raw magets yung kinaladkad. Paano? Batak na batak. Simpleng Tagalog lang na lyrics, di mo maintindihan. Di mo makuha yung pinopoint, puta, scorer ka pa naman. Pero kung di mo gets, okay lang. Tumahimik ka itang. Palibasa di ka na matunog, kaya nag-iingay ka na lang. Tanginan to. Namumuna ka ng kanta, bakit may kanta ka ba? Ayo, meron nga pala, kinanta niya kanina isa. Ang title daw, Sana Bukas. Para sa kapayapaan ng mundo. Narinig niyo yung kanta? Putang ina, sobrang gulo. Freestyle yun. Humihingi ng kapayapaan tapos kanta ng bata, pupunahin. Kung ako ang Panginoon, ikaw ang una kong buburahin. Yung hinihingi mong pabor ay napakasimple lang, kapatid. Na kung gusto mo nga ng katahimikan, sana di ka na bumalik. Tanginan to, sa mga kanta ni Heb Abi, hindi siya napapabilib. Pero sa mga nilalabas ni Carlos Agassi, tumatapik siya sa dibdib. Gago. Ngayon, alam ko na kung ba't di mo gets maangas na concept. Kasi ikaw yung tipo ng rapper na dumidepende lang sa bicep. Gago. Kasi bakit ka ba bumalik? Carlos Agassi na, ewan ko, ayoko na magsalita about dun sa kanta ni Carlos Agassi. Pakinggan nyo na lang. Kasi may gusto kang patunayan para ipamukha sa mga baguhan na ikaw ay dating pamantayan. Para manumbat o mag-angat na kabilang ka sa nag-ambagan. Pues wala ka nang dapat patunayan. Maraming salamat sa lahat. Pwede ka nang sumibat, di ka na namin kailangan. Aray. Oo, tunog mayabang.
Pero ang gusto kong iparating na magiging veterano ko pero di ako mamamatid ng mga susunod sa akin. Tatanda rin ako sa hip-hop at magiging ulyanin pero di ako makakalimot kung saan ako nanggaling. Kasi ikaw, tumanda ka na lang sa hip-hop nang walang pinagkatandaan. Ang bag niyan, 10% nakatatawanan, 90% nakahihiyan. Kaya kung susumahin natin, halos wala kang karapatan. Pero bilang paggalang, tatawagin kitang veteranong talunan. Kaya sa mga tropang taga... Ito yung sinasabi ko sa inyo na malakas na Jonas. So, di natin narinig to sa rounds 1 and 2 niya, pero round 3 niya, ito, sineryoso niya si Andy G. Puta. Pinepersonal niya dito kung ano ni mga sinasabi niya. At ito yung gusto kong enerhiya ni Jonas. Ito, nagugustuhan ko to. Ganda ng mga punto niya. Let's go. Nakahihiyan. Kaya kung susumahin natin, halos wala kang karapatan. Pero bilang paggalang, tatawagin kitang veteranong talunan. Kaya sa mga tropang taga-QC, gusto ko sabihin ng malakas na ako na po humihingi ng despensa sa ginawa niyang pag-aangas. Nakadroga lang po talaga si Kuya Andy natin, kaya wag niyo na siyang i-bash. Joke lang, bugbugin niyo to sa labas! Tangina, yung ginawa mo nung nakaraan, talagang sobrang balagbag. Kaya di na ako magtataka kung mamaya, bugbugin ka ng sagad. Sapak-sapakin niyang ulo mo habang nakabalot ng eco bag. Tsaka kanila tatanungin kung di mo pa rin alam yung kinaladkad. Time! Palakpakan natin si Jonas at si Andy G, guys. Okay, so malinaw doon, pero ito yung pinakamalakas na round ni Jonas para sa akin. Kung yung rounds 1 and 2 para sa akin, naging consistent siya kung ano yung atake niya sa rounds 1, sa round 1, ayun din yung ginawa niyang atake sa round 2. Pero pagdating sa round 3, ito yung hinahanap ko na Jonas. Ito yung seryoso na Jonas. Although may mga jokes pa rin, pero more on yung punchline, more on seryoso na eh. No? Kaya mas gusto ko yung enerhiya ni Jonas dito sa round 3. So, bibigyan ko ng pinakamataas to. Ito yung pinakamalakas na round niya para sa akin. So, 8, 8, 9, 16, 9, 25. So, 25 to 766. 666, so 18 yun eh. So, 25 versus 18. So, all 3 rounds, kitang-kita naman yung Jonas. Wala na mahaba explanation. Kitang-kita ko rin yung mga judges, hindi rin masyadong nagsusulat. Siguro, pinakinggan na lang nila. Alam naman nila siguro na mas naging effective si Jonas dito. Yun na lang siguro. Pero papakinggan pa rin natin yung judges after ng vid. So, alam niyo naman na hindi ko sinasama yung judging dito. Kasi masyadong mahaba. At saka, may background music. Baka makapiright tayo. Jonas versus Andy G. Palakpakan ulit natin sila sa magandang battle, oh. Ang mananalo sa battle na to ay magkakamit ng bonus na 30,000 pesos plus jacket mula sa Zyper Philippines plus giveaways mula sa Pastry Vapors plus kamay ni Badang. Hindi, joke lang. Ang boto ng judges 5-0 magingay para kay Jonas. So, ayun, Jonas. Kitang-kita naman yon all 3 rounds. Mas effective. Mas may mga quotable lines. Mas entertain. Mas na-entertain tayo sa mga jokes. Ano pa? Performance-wise punches sa round 3. Pumalo talaga yung mga punches ni Jonas sa round 3. So, Andy G naman, di ko alam kung ano sasabihin ko sa naging performance ni Andy G, pero kita nyo naman na hindi naging effective. Walang mga haymaker, walang mga punchline papunta kay Jonas. Unlike si Jonas, may mga haymaker, punchline siya papunta kay Andy G, no? So, yun yung pinagkaiba. And performance, lamang na lamang si Jonas doon. So, ayun, judging, papanoorin ko siya after ng vid. Pero di na sisama dito. Gaya nga nasabi ko, may background music kasi siya. So, ayokong masayang yung content natin. Baka ma-copyright kasi. So, ayun. Kita-kits tayo sa last battle sa PSP. Badang versus Kram. Yun yung pinaka... alam ko, inaantay nyo yun. Pero ako rin naman, inaantay kong ma-review ko to. Kasi mainit eh. Feeling ko mainit yung battle na to. Kaya, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.